pananampalataya. Ano ba ang maibibigay nito or epekto nito sa buhay natin once na sumampalataya tayo sa ating Panginoon? Amen? Ang title po ng aking turo sa umagang ito ay pinamagatan kong 4M's. Kung natatandaan nyo nakaraan nagturo ako, ang sinabi ko lamang sa inyo ay 3M's, which is kulang pala yun. Amen? So ngayon, 4M's na po siya. Ibig sabihin, number 1M, maniwala ka kapatid. Maniwala ka sa ating Panginoon. Amen? Pangalawa, magtiwala ka sa ating Panginoon. Pangatlo, manatili ka. Amen? And lastly, manampalataya ka sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige nga po, samahan niyo po akong makipagbukas sa aklat ng Mark. Pag-aaralan po natin dito is yung about faith, kung paano nagtiwala ang lingkod ng Diyos sa kanya dito. About faith po, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Mark, chapter 5, verse 21 to 43. Mark 5:43. Mark 5, verse 21 to 43. Amen. Miracles. Amen? Sabi po dito, sabay-sabay po nating basahin. May mga Bible po ba kayo? Amen. Amen. When Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Then one of the synagogue leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. He pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live." So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd. And touched his cloak. Because she thought, "If I just touch his clothes, I will be healed." Immediately her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" You see the people crowding against you," his disciples answered, "and yet you can ask, 'Who touched me?'" But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has held you. Go in peace and be freed from your suffering." While Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. "Your daughter is dead," they said. "Why bother the teacher anymore?" Overhearing what he said, Jesus told him, "Don't be afraid, just believe." He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brothers of James. When they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. He went and said to them, "Why all this commotion and wailing? The child is not dead, but asleep." But they laughed at him. After he put them all out, he took the child's father and mother and his disciples who were with him, and went and where the child was. He took her by the hand and said to her, "Talitha kum," which means, "Little girl, I say to you, arise." Immediately the girl stood up and began to walk around. She was 12 years old. At this they were completely astonished. He gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat. Hallelujah, Jesus God. Lord, maraming salamat, Panginoon God, sa mga salita mo, Panginoon God, na ibinigay sa amin, Panginoon, sa araw na ito, God. Lord,
Dalangin ko, Panginoon o God, na samahan mo ko, Panginoon o God, na maihatid ko, Panginoon o Lord, yung mga salita mo sa iyong mga anak, Panginoon o God, Lord. Itago mo ko, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon o God, at gamitin mo lamang ako, Panginoon o God, upang ihayag ang iyong mga salita sa iyong mga anak o God. Dalangin ko, Panginoon o God, na ang bawat isang naririto, Lord, ay mabuksan ang kanilang puso't isipan, Panginoon, at maunawaan, Panginoon, ang iyong mga salita, O God. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. So, pag-aaralan natin dito is about faith, no? Kung paano nagtiwala ang babaeng ito at si Jairus, no? Yung babaeng ito na 12 years nang dinudugo, kung paano siya nagtiwala sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, ano ba itong faith? Una, sasabihin is, ituturo ko muna is, what is faith? Ano ba itong ibig sabihin ng pananampalataya na to? Ano ba yung magiging magandang dulot nito sa buhay natin? Faith. Ang sinasabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. This is a deep trust and confidence in God. Yung faith, ito is yung isang napakalalim, no, na paniniwala, napakalalim na pagtitiwala sa Diyos, no, na mangyayari ang mga bagay na nais mo, hindi mo pa man ito nakikita. Amen? Once na pinaniwalaan mo, no, once pinaniwalaan mo, kahit pa sinabi ng lahat na wala ka ng pag-asa, once na nagtiwala ka sa Panginoon, magkakaroon at magkakaroon ka ng pag-asa. Amen? Amen. This is called faith sa ating Panginoon. Amen? So, church, no? Sa atin, kung bakit ba, alam niyo napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay natin. Pero bakit yung iba, hindi nila ito nararanasan? Amen? Dahil sa kawalan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Magkaroon lamang sila ng problema, kunting problema, sumusuko na sila. Amen? Alam niyo, may tinatawag ako yung mga struggles, difficulties, problem. Mayroon akong tinawag ko itong, kumbaga, tawag ito, yung sinit aside ko, pinaghiwalay ko, tinawag ko itong short term and long term. Amen? Ano ba itong mga short-term difficulties na meron tayo? Short-term na mga problema na meron tayo? Short-term na mga struggle na meron tayo? Magbigay nga po kayo kung may alam kayo. Short-term, ibig sabihin panandali ang problema. For example, short-term, short sa budget. Amen? Short ka sa budget, halos ma-stress ka na, mawalan ka na ng pag-asa, iniisip mo na, di ba? Yung short lang naman sa'yo is budget. Amen? Kung halimbawa, bukas pa yung due mo sa mga pinagbabayaran mo, sa utang mo, bukas pa. Pero ngayon pa lang, nag-iisip ka na, stress ka na, hindi ka na makapag-focus sa magagandang bagay. Kasi iniisip mo, bukas due date ko na, wala pa akong pambayad. Dati kong short days, no? Bakit hindi tayo mag-pray? Amen? Kasi sinabi naman ni Lord, I am your God, di ba? I supply all your needs. Ibig sabihin, supply all your needs. Ibig sabihin, bukas, yung problema mo na yan, baka may darating pa kasi isusupply naman yan ni Lord. Amen? Yeah, Kung naniniwala ka na God is your provider, na God is magsusupply sa lahat ng pangangailangan mo, hindi ka dapat mag-worry kasi alam mo, bukas pati yung problema ko. Bukas may darating na blessing na ibibigay sa akin si Lord. Amen? Sinungaling ba si Lord? Di ba hindi? Di ba totoo ang kanyang mga salita? Naniniwala ba tayo? So we don't need to worry kasi kung mag-worry ka, wala ka namang magagawa eh. Exactly. Di ba may stress ka na, madadagdagan lang yung problema mo. Instead na magawa mo pa yung magagandang bagay, hindi na kasi yung kaisipan mo doon na nakatuon sa bagay na hindi pa naman nangyayari. Amen? Amen. Ito ba? Yeah. So kapag hindi mo na-solve yung problema ngayon, halimbawa short ka sa budget, okay lang kasi supply naman ni Lord yung pangangailangan ko. So we don't need to worry. This is a simple problem only. Amen? Amen. God supply all our need. Magtiwala lamang tayo at sumunod sa Kanya. Amen? Amen. So ano naman ito ang tinatawag kong long-term problem? Or long-term difficulties na kailangan nating pagdaanan. Amen? Ibig sabihin, long-term, napapalog dito, halimbawa may karamdaman ka. Hindi pwedeng may karamdaman ka ngayon, bukas magaling ka na.
Di ba hindi? Kailangan mo ng gamutan. Di ba yung TB, kailangan ng 6 months na gamutan para gumaling ka? Yeah. Amen? So kailangan, para kumbaga, hindi lang yung sakit hindi lang yung karamdaman. Halimbawa, mayroon kang ginugol. Di ba? Kung mayroon kang iningim na isang bagay na nais mo itong makamtan. Di ba? Hindi yan pwedeng ginuhil mo to, tapos bukas, nandyan na. No! Kailangan mo itong pagtrabahuan, kapatid. You need to work for it. You need to wait for it. You need to dig for it. And you need to trust God para makamtan mo itong ginugol mo nito. Amen. Amen? Yeah. Hindi ito pwedeng, Lord, hindi ko nakamtan ngayon. Wala na. Wala na. Diba? This is yung tinatawag nating breakthrough. Kailangan mo i-travel para makamtan mo yung breakthrough na yun sa buhay mo, kapatid. Hindi pwedeng nagkaroon ka lang ng failures, wala ka na. Ayaw mo na. Sinasabi mo na yung iba, ito na talaga yung buhay ko Ipinanganak na talaga akong ganito. Ipinanganak na siguro akong kakambal ko yung malas. Naririnig niyo ba yun? O baka sinasabi niyo rin sa sarili niyo yun, kapatid. Ay, pinanganak na siguro ako na magtrabaho bilang katulong at magpadala sa pamilya ko. Ito na siguro yung buhay ko. Nasabi ba natin sa mga sarili natin? Hindi, dahil doon, dahil sa mga kaisipin natin na yun, hindi na tayo kumikilos. Naka-stick na lang tayo doon. Hanggang sa mamatay ako, ito na ako Ito siguro yung plan ng Diyos sa buhay ko. Amen? No, church! Hindi ito ang plano ng Diyos sa buhay natin. Because God's plan is to prosper us. Amen? Amen. Hindi ito yung destiny natin, kapatid. Yeah! Parang sinasabi mo, ito na talaga ako This is my destiny. No! Dahil sinabi dito sa salita ng Diyos, kahit did na, hindi pa ito did in sa ating Panginoon. Amen? Yeah! Magkakaroon ka pa ng pag-asa kahit walang-wala ka ng pag-asa. Pag nagtiwala ka sa Diyos, pag nanampalataya ka sa Diyos, automatically, muli, mabubuhay or aaris ka kung ano man ang kinalalagyan mo ngayon. Amen? Amen. You need to wait, Charles. You need to dig for it. Amen? Hindi naman sabi nga sa turo ni Bishop nakaraan, kailangan mo munang pagdaanan yung mga pait bago mo maramdaman or maranasan ang matatamis na bagay. Amen. Amen? From bitter to sweetness. Amen po ba? Yeah. Come on. Hallelujah, Jesus. Alam niyo, Charles, no, ang napakasarap nito. Hindi ito, halimbawa, pinangakuan ka ni Lord na ito ay magandang mangyayari sa buhay mo. No? Hindi yan agad-agad ibibigay ni Lord. Kailangan mo itong pagsikapan. Kailangan, di ba yung tawag nito? Kung naiisip nyo, kung sino nakakilala kay Stephanie Di Marana? Amen? Stephanie Di Marana, yung sumali siya sa tawag ng tanghalan, sumali siya sa The Voice, di ba? So, yung sumali siya sa tawag ng tanghalan, hindi siya nanalo, natalo siya. Then, sumali ulit siya sa The Voice Kids of the Philippines. Natalo ulit siya. Diba? Then, yung nagsali siya sa Idol of the Philippines, doon niya nakamtan ang tawag nito, ang champion. Ang pagkapanalo niya. Doon siya nanalo. So, kung nag-stop si Stephanie Di Marana doon, yung natalo siya sa tawag na tanghalan, nag-stop na siya, ayoko na. Siguro hindi ito para sa akin. Hindi ito yung career na para sa akin. Kung nag-stop siya doon, sa palagay niyo ba, mararanasan niya yung breakthrough sa buhay niya? No. No. Diba? So, nag-travel siya, sumali siya hanggang, di ba, napakaganda. Ilang beses siyang natalo, pero hindi siya tumigil. Amen? Ilang beses siyang nabagsak, pero hindi siya tumigil, di ba? Sumali hanggang naranasan niya yung breakthrough na sinasabi. Amen. Amen. Amen? Kung isa pa, alam niyo ba, kapag may ginugol ka ng isang bagay, kumbaga, yung plano ng Diyos sa buhay, alam niyo ba, kapag malapit ka na doon sa plano ng Diyos, yung malapit mo nang makamtan yung breakthrough mo, ginugulo ka ni devil. Kasi bakit? Kasi ayaw niya makamtan mo yung breakthrough na yun. Ayaw niya mapagpala ka. Amen? Kasi pag napagpala ka, pupurihin mo ang Panginoon at kakalimutan mo siya. Amen? Amen. So yung devil na yan, habang ikaw ay nakikipaglaban para makamtan mo yung breakthrough na yun, nandyan din yung devil, dinidistract ka niya at nilalayo ka niya doon para makamtan mo yung breakthrough. Amen? Pero huwag kang tumigil. Diba? Kasi this is a sign na malapit mo nang makamtan yung breakthrough na pinangako sa iyo ng ating Panginoon. Amen. Amen?
kung mapapansin niyo, ako kasi favorite ko na game, Plants vs. Zombies. Sino nakakaalala? Yes. Diba? Yung Plants vs. Zombie, yung unang level kasi yun eh. Yung unang level, yung zombies doon is mahina pa. Pag ganun pa lang, di ba? Isang tapon mo lang ng bala, mamamatay na. Second level, una, pahirap. Di ba? Third level, una, yung may mga bakal na sila, may mga baldi nang nakasuklob sa ulo nila para hindi sila agad mamatay, di ba? And then yung malapit mo nang makamtan yung victory, doon na, sabay-sabay na dumarating ang malalaking problema. Amen? Pero kung hindi ka titigil, patuloy na patayin yung mga problema, paglabanan yung mga problema nyo, hindi ka naman pababayaan ni Lord eh, di ba? Amen. Hindi naman pinabayaan doon yung plans, di ba? May mga pinapadala para pasabugin yung mga zombies na yun, para mamatay yung mga zombies na yun. Sa ganun, ay makamtan natin ang victory. Ganun din sa Lord. Amen? So, kung sinasabi, ito nga, pasok na tayo sa main verse natin. Ano lang yun? Tawag nito? Intro pa lang yun. Amen? So, hallelujah. Jesus. So, ito nga, no? Yung, hallelujah. Jesus. Wala ang aking, pinagsabay ko na siya ang babaeng dinudo. Yeah. Entering the sense of them. Hallelujah. Jesus. Yes, so balikan natin yung verse ko. Si Cyrus dito, di ba? Dahil sa kanyang pananampalataya dito, sa tutuusin lang, yung kanyang anak ay may karamdaman, mamamatay na, patay na eh. Pero dahil sa pananampalataya, sa pananiniwala siya, this is the ordinary, extraordinary faith. Ano mo yun? Yung patay na yung anak niya, pero naniniwala siya na kaya itong buhayin ng ating Panginoon. Kaya nga lumapit siya sa Diyos at sinabi niya, Lord, sabi niya dito, my little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live. Amen? So, kung sinabi niya sa Panginoon, susumunod ang Panginoon sa kanya, no? Pinuntahan ng Panginoon ang bahay ng leaders na yun sa kanyang paglalakad. Amen? Sa kanyang paglalakad, so ang daming taong sumusunod sa kanya kasi nga that time, sikat na siya eh. Sikat na siya na gumagawa ng miracle, sikat na siya nagpapagaling siya. So, sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, itong babaeng ito na 12 years nang dinudugo, no? Ano na siya eh, kumbaga, sa 12 years na siyang dinudugo, marami na siyang hirap na pagdaanan. Binuhos niya na ang lahat-lahat, no? Naghirap na siya para gumaling, pero walang nakapagpagaling sa kanya. Sinabi na ng doktor, hindi ka nagagaling. Sinabi na ng mga tao, wala ka ng pag-asa. Diyan ka na lang, hindi ka nagagaling. Mamamatay ka na lang na dinudugo. Pero itong babae na ito, hindi siya tumigil. Yung narinig niya, yung about dito kay Lord na nagpapagaling si Lord. So, kumbaga kahit na hirap na siya, no? Hirap na siya, gumagapang na siya, kung napanood yung video na to, gumagapang siya para makalapit kay Lord, no? Ginagapang niya para makalapit siya kay Lord dahil nagtitiwala siya na kayang-kaya siyang pagalingin ng ating Panginoon. Amen? Kaya kung ikaw man ay pinagdadaanan ngayong problema, okay lang yan. Kung kailangan mong gapangin para maranasan mo ang kagalingan, gawin mo, kapatid, dahil walang imposible sa ating Panginoon. Amen? So, ito nga siya, no? A large crowd followed and pressed around him, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. No? She had suffered a great till under care of many doctors and spent all she had. No? Kumbaga, hirap na siya. So, ito na lang sa Lord, nagtitiwala siya, lumalapit siya kay Lord, gumagapang siya, dala-dala ang pananampalataya na mahawakan niya lamang ang garment ng ating Panginoon. Siya ay gagaling. Amen? Amen. So, no? Hallelujah. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his clothes. No? Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately, her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. Amen? Amen. So, yung nahawakan niya, yung laylayan ng ating Panginoon, gumaling siya automatically, nawala yung suffering na nararanasan niya. Amen?
Hallelujah. Nagigis niyo ba, church? Gaano man karami ng problema mo, gaano man kahirap ang pinagdadaanan mo, kahit pa sinabi na ng lahat na wala ka ng pag-asa, hanggang dyan ka na lang, no. Huwag tayong tumigil dahil meron tayong Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng pag-asa. Amen. So automatically, no, ginalaw niya lang yung garment ng ating Panginoon, gumaling siya agad-agad. Amen? Amen. Hallelujah. Yes. Di ba napakabuti ng Diyos, no? Amen. Hindi naman yun yung sadya niya, yung babae yun eh. Naglalakad lamang siya. Kumbaga, ano lang yung babae na yun eh. Kumbaga, Nadaanan. parang, dahil lang sa pananampalataya niya na mahawakan, kaya niya nagawa yun. So, yung hinawakan niya, nakaramdam si Lord na may lumabas sa kanyang kapangyarihan din. Tinanong niya, sino ang humawak sa akin? So kung sa tutuusin, alam na ni Lord kung sino yung humawak sa kanya eh. Ngunit nagtanong pa siya. Bakit? Kasi gusto niyang malaman kung talaga bang nananampalataya ang babae na to sa kanya. Amen? So, yung alam ng babae na wala na siyang matatakbo, wala siyang maitatago sa Lord, sinabi niya sa Panginoon, ako po ang humawak sa inyong laylayan, at ako po ay yung pinagaling. Amen? So, natatakot siya kasi baka nga, di ba? Natatakot siya kasi illegal yun yung paghawak niya sa Lord. So, sinabi niya sa Lord na siya ang humawak. So, ang sinabi ni Lord sa kanya, hallelujah. Daughter, your faith has held you. Go in peace and be freed from your suffering. Di ba napakaganda? Hindi lang siya pinagaling ng ating Panginoon. Once na naranasan mo yung pagpapala ng Diyos, yung kagalingan mula sa Diyos, hindi lang yan yung mararanasan mo eh. Sinabi niya pa dito, go in peace. Ibig sabihin, hindi ka lang niya pinagaling, kundi binigyan ka pa niya ng kapayapaan. Diba? Diba napakasarap? Kung yung naranasan mo na lahat-lahat ng kagalingan, breakthrough, hindi lang yun yung binigay sa iyo ng Lord, kundi pati na rin ang kapayapaan sa buhay mo. Ibig sabihin, free ka sa lahat. Free ka na sa stress, free ka sa anxiety, free ka sa pagpuproblema ng lahat. Although darating man yung mga problema na yan, hindi mo masyadong iindahin yan dahil nauna na ang kapayapaan na binigay sa atin ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Amen. So, habang sinasabi niya to, no, punta na tayo dito sa anak ni Jairus. No? After niyang mapagaling yung babae, pumunta na siya doon sa bahay ni Jairus, na kung saan yung anak ni Jairus ay naghihingalo na. So pagdating niya doon sa bahay, yung mga tao doon nag-iiyakan na sila, nagluluksa na sila kasi nga patay na yung bata. Pero sinabi ng Lord sa kanila, huwag kayong magluksa, hindi pa patay ang bata, natutulog lamang siya. Amen? So kung iisipin niyo, wala na lahat eh. Wala na siya pag-asa, patay na siya. Pero dahil sa pananampalataya ni Jairus, nabuhay itong muli ang bata. At sinabi ng Diyos, hindi siya patay, natutulog lamang siya. And pumasok siya sa kwarto ng bata at hinawakan ang bata at sinabi, anak, bumangon ka. Little girl, I say to you, arise. Amen? So yung pagbangon ng bata, bumangon siya na parang walang nangyari. Amen? Parang yung baga parang hindi siya nagdanas ng hirap, hindi siya nagdanas ng karamdaman. Agad-agad, nung sinabi ng Lord sa kanya na bumangon ka, bumangon siya na parang bang wala siyang karamdaman. Amen? Ganun, church, no? Kapag lumapit tayo sa ating Panginoon, no? Ano man yung mga hirap na pinagdaanan natin, mga sufferings na pinagdaanan natin, once na binigayan sa atin ni Lord, at once na tinulungan tayo ni Lord, no? Binangon tayo ni Lord sa mga problema na yan, hindi na natin mararamdaman ang mga sakit na naranasan natin dati, ang mga hirap na naranasan natin dati. Once totally sinurrender natin yan kay Lord, totally magiging bago tayo na para bang hindi natin naranasan ang mga paghihirap na yan. Amen? Amen. So, hallelujah, Jesus. So, dito ko na po tatapusin ang aking turo. Hallelujah. Ang last verse lang po na iiwanan ko sa inyo ay makikita sa aklat ng Hebreo, chapter 10, verse 35 to 37. Ang sabi dito,
Kaya't huwag kayong mawala ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matatanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Sapagkat kunting panahon na lamang, hindi na magtatagal. Ang darating ay darating na. Amen? Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Amen.